ibang-iba na nga ang panahon ngayon. Kung dati ang mga usong pangalan, Marikit, Malakas at Mayumi, ngayon, Sincerely Yours 98, Jules Cyber 12AA na ang ilan sa mga makabagong pangalan. Kilalanin ng iba pang mga Pilipino na may kakaibang pangalan na yan sa News to Go ni Cesar Apolinario. Akalain mong namamalikmata ka lang. Pero sina Sincerely Yours 98, Jules Cyber 12AA at Crescida B3. Hindi kung anong code, hindi rin email address, kundi pangalan ng mga mapalad na nakapasa sa entrance exam ng University of the Philippines. Pero hindi lang pala sila ang isinilang na bininyagan ng kakaibang pangalan ng kanilang mga malikaing magulang. Ang mag-asawang kapwa chemical engineer na sina George at Cherry Chua ang napuso ang ipangalan sa kanilang mga supling panglinis ng swimming pool at sangkap sa mga gamot. Meet Chloe Chlorine and Landon Zinc. Sa mahigit 110 ng chemical elements, isip ako ng alin ba yung mga medyo may kinalaman naman sa amin. Elements na may kinalaman sa green na favorite color ko. Pinakamaayos na yatang gamitin yung chlorine. Since chlorine is a non-metallic element, so isip kami ng metal naman para dun sa lalaki. Maganda pakinggan yata, zinc. Profesor ang ama ni na Chloe Chlorine at Landon Zinc. At ayon sa kanya, trending daw talaga sa kanilang departamento ang mga pangalang hango sa periodic table of elements. Kung kaya't may ilan mang napapakunot ng noo sa tuwing malalaman ang pangalan ng kanilang mga anak, pero wala naman silang anumang bahid ng pagsisisi. Isa nga rin sa naging strategy namin, kaya two names yan. One is the traditional and another is yung very specific and unique para they can choose. Ang mga magkakapatid na Nicolas naman, tila puring-puri ng kanilang mga magulang. Hi, I'm John Goodlucky Nicolas. Hi, I'm Mary Beth Nicholas. At ang kanilang mga kapatid, sina Mark Goodwell at Paul Goodrich Nicolas. Kaya raw naging Good Lucky yung pangalan ko, pati yung mga kapatid ko. Kasi raw, inuha raw yung pangalan namin sa Good, Better, at saka Best. Wala naman daw naging problema si Good Lucky sa kanyang di pangkaraniwang pangalan. Hindi naman siya nakaka-frustrate. Mas okay naman na unique yung pangalan ko kasi naalala ko ng tao. Pero ang kanyang kapatid na si Mary Beth, naranasang maging tampulan ng tukso noong kanyang kabataan. Minsan, nakakainis kasi parang Mary Best o best ka ba talaga, ganyan-ganyan. Maaari itong mag-boost ng self-confidence mo kasi in the first place, mas madaling naaalala. Maaari din naman yung maging cue or precursor na matukso ka, which is prevalent during middle school. Pero gaya raw ng lahat ng kaakibat ng pagiging bata, ang panunukso sa pangalan ay kalalakhan din. As you grow older, ano naman yan, na-outgrow, mas na-appreciate mo kasi, mas nakikilala mo rin yung sarili mo. Kasabay ng pagbabago ng panahon, ang pag-iba-iba rin ng mga kaugalian sa pagbibigay ng pangalan. Bago raw tayo sakupin ng mga dayuhan, madalas ibinabase ang pangalan sa katangian o itsura ng isang tao. Noong panahon naman ng mga Kastila, nauso ang mga pangalang hango sa mga santong nagdiriwang din ang pista sa kaparehong petsa ng kapanganakan. Naging naman ang pangalang Banyaga nang dumating ang mga Amerikano. Ang ating pangalan, kakaiba man o ordinaryo, habang buhay na nating pagkakakilanlan. At ang mas mahalaga, hindi ito madungisan. Cesar Apolinario, GMA News.